Mabuhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang ating mga kaibigan, mga supporters dito sa YouTube at dito sa FB. Big shout out sa Team Kapuso. Nandyan po ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, Sir Freddy, kapatid Miss Thor TV, kapatid Arnel Plaza, kapatid Irene, at syempre sa ating mga kaibigan sa FB, kay Bro Arnold Abaristo, kahit ako'y busabos, kay Kuya Ronel Castillo, Ma'am Janet Salazar, at syempre sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din. Sana masuportahan ninyo ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor. At syempre sa aking kaibigan na nasa Batangas, Sir Erwin Panganiban, shout out. At syempre shout out sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Ladies Eagles Club. At sa lahat ng ating mga kaagila dyan, shout out po sa inyong lahat. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Farah. Kuya, isa rin ako sa mga masugid mong taga-subaybay sa iyong palatuntunan. Kaya nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Isa po akong single mom at may isang anak. Nagkaroon po ako ng isang kalibin noon, Kuya. Nung una ay masaya naman kaming magsama. Mabait siya. Responsible sa lahat ng bagay. Kaya minahal ko rin siya, Kuya. At nagkaroon nga kami ng isang anak na lalaki. Isang taong nakalipas, nalulong siya sa kanyang mga kaibigan, Kuya. Dati-rati naman ay hindi siya nag-iinom. Pero nang malulong siya sa kanyang mga barkada, umuwi na siya ng bahay na lasing. Nung una, hinayaan ko lang siya. Pero madalas na, lalong-lalo na, kung sweldo na, Kuya. May minsan na wala siyang naiabot sa akin. Na panggastos sa pang-araw-araw. Kaya nagreklamo ako sa kanya. Yun ang unang-una, Kuya, na nag-away kami.
wag ko raw siyang pakikialaman. Lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan. Kaya nung una na pagpasensyahan ko siya, kuya. Pero nung lagi na niyang ginagawa, inaaway ko siya. At ang masakit nito, kuya, una niya akong nasaktan. Nasampal niya ako. Dahil hiningian ko siya ng pera para pambili ng pagkain. Pero wala siyang naibigay sa akin. Kaya nag-away kami. At dahil doon, nasampal ako. Tiniis ko pa rin, kuya. Dahil ayaw kong magkahiwalay kami, alang-alang sa aming isang anak. Isang araw, umuwi na naman siyang lasing. At doon ako nasuntok, kuya. Nasuntok ako dahil pinagalitan ko siya na umuwi na naman siyang lasing. Kaya nasuntok ako. At dahil doon, hindi ko na nakayanan lahat. Kaya nagdesisyon na akong iwanan siya. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, yun din ang pag-alis ko, kuya. Kasama ko ang aking anak. Umuwi kami sa aming probinsya. At pagdating ko sa aking mga magulang, umiiyak ako. At sinabi ko lahat sa aking mga magulang ang sinapit ko sa aking ka-live-in partner. At dahil doon, kuya, tinanggap naman nila ako. Malaking pasalamat ko sa aking mga magulang. Dahil tinanggap nila ako. Pagkalipas ng 2 araw, nagpaalam ako sa aking mga magulang na kung maaari, sila ang magbantay sa aking anak at manarbaho ako. At pumayag naman sila, kuya. Kaya nag-apply agad ako ng trabaho bilang isang sales lady sa hindi kalayuan sa amin. Malaking pasalamat ko noon, kuya, dahil tinanggap naman ako. Kaya nung magtrabaho ako, pinag-igihan ko talaga. Sinipagan ko para may maitustos ako sa aking anak. Hindi ko ininda ang hirap ko yan. Minsan nga,
kahit may sakit ako, pumapasok ako. Tatlong taon ang lumipas. May nakasama ko sa department store na itago na lang natin sa pangalang Roger. Niligawan ako ni Roger kuya. O na hindi ko siya tinanggap. Dahil naalala ko ang naranasan ko kuya. At sinabi ko sa kanya na hindi na ako dalaga. Pero sabi ni Roger, okay lang sa kanya. Ang mahalaga, mahal daw niya ako. Pero hindi ako naniwala, kuya. Dahil nadala na nga ako. Pero hindi nagpatinag si Roger, kuya. Isang taon nang lumipas sa panliligaw niya sa akin. Hanggat sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Dahil nakita ko na seryoso si Roger sa akin. Minsan hinatid niya ako sa bahay. At pinakilala ko siya sa aking mga magulang. Pero pinalalahanan ako ng aking mga magulang na wag daw ako basta-bastang maniwala. Pero nakita ko naman, kuya, na seryoso talaga si Roger sa akin. Sabi niya, kung tatanggapin ko daw ang kanyang pagmamahal, mamahalin din daw niya ang aking anak. Sa katunayan, kuya, pag day off ni Roger, lagi siya sa bahay. Nakikipaglaro siya sa aking anak. At nakita din ng aking mga magulang na seryoso nga si Roger. Kaya nung sinagot ko siya, tuwang-tuwa si Roger, kuya. Dahil sa wakas daw, nagbunga ang kanyang kasipagang manligaw sa akin. Mula noong nagkaroon na kami ng relasyon ni Roger, kuya, nagdesisyon siyang magsama na kami. At nagpaalam siya sa aking mga magulang. Magsama kami kasama ang aking anak. Pumayag naman ang aking mga magulang, kuya.
masaya kaming nagsama ni Roger. At nakita ko na mahal niya ang aking anak. Hanggat nagkaroon kami ng sariling anak na babae, kuya. At doon ko nakita. Lalong nagsipag si Roger. Kasi sabi niya, 2 na daw ang aming anak. Kaya kailangan niya magsipag para mabuhay ang 2 bata. Kaya nasabi kong napakaswerte ko kay Roger. Dahil mapagmahal siya, kuya. Lalong-lalo na sa aming anak. Kaya ngayon, napakasaya naming nagsama. At hindi lang yun. Nagbibigay din siya sa aking mga magulang ng financial, kuya. Kaya napakaswerte. Masasabi kong napakaswerte ko kay Roger. At tuwang-tuwang aking mga magulang pag binibigyan niya. Kaya ngayon, buntis na naman ako, kuya, sa aming pangalawang anak. Lalong tumibay ang aming pagmamahalan. Kuya, naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Maraming salamat sa iyong programa na na-share ko ang aking kwento ng buhay. Kuya, hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Farah. Ma'am Farah, maraming salamat po sa iyong tiwala na nagbigay po kayo ng kwento ng buhay. Nag-share po kayo dito sa aking palatuntunan. Alam kong hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganong sitwasyon. Nasaktan kayo. Nabugbog kayo. At tama ang desisyon mo na iwanan mo na lang ang iyong kinakasama. At hindi naglaon na kilala po ninyo si Sir Roger na nagbigay ng totoong pagmamahal, totoong pag-aruga sa inyo ng iyong mga anak. Kaya masasabi namin maswerte ka rin po. Maswerte ka kay Sir Roger
mabuti na lamang ay hindi po ninyo isinara ang iyong puso at nabigyan niyo ng isa pang pagkakataon si Sir Roger. At dahil doon, sinuklian din ni Sir Roger ng totoong pagmamahal. Kaya maraming salamat. Naway tumibay pa ang inyong pagmamahalan at bigyan kayo ng maraming biyaya. Muli maraming salamat po sa iyong tiwala na ibinigay sa aking programa. Mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Farah? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng sulat dito sa ating programa. Kaya sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento ng buhay, maaari po ninyong isend sa aking messenger, June Sahay Calvo. At babasahin ko po dito sa ating programa. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel sa YouTube, nawain niyo po ako masubscribe sa aking YouTube channel, June Sahay Bird. At ma-follow po ninyo ako dito sa aking FB page, June Sahay Calvo. Muli maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong pakikinig dito sa ating palatuntunan na aking pinabagatang Ating Balikan ang Nakaraan. At ito nga po pala si June Sahay Bird sa aking channel sa YouTube at June Sahay Calvo sa aking FB page. Hanggang sa muli, God bless us all.